Ang ating pong pamagat ay record high at tipping point. Importante po na pag-usapan natin ito sapagkat lahat po tayo, kagaya ng lagi ko sinasabi, ay mga stakeholders na nagaganap sa ating bansa. Critical na ang sitwasyon ng ating bansa. At pag hindi po ito naabatan, pag hindi po ito naawat, and if we will not be able collectively through our collective efforts, kung hindi po natin mababago ang direksyon, ang maling direksyon na tinatahak ng Marcos Jr. administration, yung mga irreversible, yung hindi na po mababago, yung mga unstoppable effects, yung hindi po natin maaawat, at yung mga detrimental impact, yung talagang sasapul sa atin bilang bansa, bilang lahing Pilipino at sa ating ekonomiya, hindi po natin ito baguhin, lahat po ito, yung irreversible effects, yung unstoppable effects, yung detrimental impact, magaganap po ito. At wag naman sana, nasa record high at tipping point na po tayo. Baka naman mamaya lalabas na naman dyan with crocodile tears or luha ng buhaya. Alam niyo naman ibig sabihin ng luha ng buhaya Diba? Lalabas na naman dyan, pa-victim effect, pa-drama, at ang sasabihin, paano tayo umabot dito? Umabot tayo sa tipping point at record high dahil sa kawalan ng malinaw na direksyon ng bangkaroteng liderato. Kaya po tayo nandito sa record high at tipping point. Baka marinig na naman natin yung padrama, yung pa-victim. Sila ho ang administrasyong Marcos Jr. ang nagbibiktima sa ating mga Pilipino. Huwag ho kayong papadala doon sa paluha-luha yung crocodile tears o yung luha ng mga buhaya at ang sasabihin, paano tayo umabot dito? Mahigit 3 taon ka na sa pwesto, hindi mo pa rin alam? Bagsak po ang halaga ng ating piso. Mahalaga po ito pag-usapan natin. Simulan natin sa ating national debt o yung pambansang pagkakautang. Sa kasalukuyan, as of I think this is September, 17.58 trillion. 17.58 trillion na po ang ating pambansang pagkakautang. This is as of September of 2025. Nung ang palitan po ng piso kontra dolyar ay hindi pa 59.13. Kahapon po yan, nagsara at 59.13. Malulula po kayo. Nag-update po ako kanina, nagtanong ako sa ating mga kaibigan na sa financial industry, sa banking. Nagbukas po kanina yung palitan, umabot na po ng 59.40. 59.40. Ang isang dolyar, katumbas na po nito sa palitan ay 59 pesos and 40 centavos. Record high. Balikan po natin. 17.58 trillion as of September 2025. Bakit mahalagang pag-usapan po natin ito? Sapagkat ang debt cap o yung ceiling po ng ating gobyerno, every year nagseset po sila nung hangganan lang kung hanggang magkano lang tayo maaaring umutang o yung target o projection. Hanggang dito lang ang ating pwedeng utangin para hindi tayo malubog sa utang at ma-maintain po yung healthy ratio ng ating pagkakautang vis-a-vis our GDP. Ang ating national debt ay 17.58 trillion. Higit na pong malaki ito, record high po ito, record high. Kaya nga po yung pamagat natin, record high at tipping point. Record high po yung ating national debt. Yung 1 trillion pesos na iginugol, inubos, kinurakot, ninakaw, kinurap sa ilalim ng Marcos Jr. administration na flood control programs or flood mitigation programs. Yung flood control fund anomaly, record high din po iyan at 1 trillion pesos. Kaya nga po yung ating pamagat, record high at tipping point. Yung bilang po ng pagbagsak ng mga foreign tourists, nung mga turistang pumapasok at bumibisita sa ating bansa. Tayo po yung kulelat after Myanmar sa Southeast Asian region.
Mula po 5 million projected, nasa 3 million lang ang foreign tourists arrivals. Record high din po iyan ng pagdaos-dos ng bilang ng mga turistang pumapasok sa ating bansa. Record high din po iyan. At yung corruption po na nabanggit ko kanina, unprecedented. Record high din po iyan yung 6.325 trillion pesos budget for 2025 na illegal, invalid, immoral, unconstitutional. Record high din po iyan. Alright mga kababayan, so ito po yung naging live ni Attorney Vic Rodriguez no, sa kanyang Facebook page at tinalakay niya nga po dito yung pagtaas o pagbulusok pataas ng halaga ng dolyar versus sa ating piso. No? So talagang napakalaki ng negatibong epekto nito no, dahil mas mahal na ang imported goods no, tulad ng gasolina na lagi natin ginagamit yan no, sa sasakyan, ginagamit sa bahay, kasama na din dyan yung gadget, trigo, asukal, at iba pang mga binibili natin sa dolyar, no? At of course, tumataas din po yung mga bilihin. Ito yung tinatawag nating inflation, no? Dahil halos lahat ng imported ay nagmamahal. Alam naman po natin na majority din po ng ating mga ginagamit ngayon ay imported din, no? At yan po ay may malaking epekto po talaga sa ating ekonomiya. At ito yung isa sa pinakamahalaga mga kababayan, yung nawawalan po ng kumpiyansa yung mga investor na mag-business o magnegosyo dito sa ating bansa. So hindi naman taliwas sa ating kaalaman na pati yung mga business sectors dito sa ating bansa ay talagang kinalampag na po itong Bongbong Marcos administration, no? Dahil nga po sa kawalan ng mabilis at maayos na aksyon patungkol nga po dito sa flood control scandal, no? Na hanggang sa mga oras na to ay wala pa rin pong nakukulong at napapanagot. Puro na lamang probe at saka puro investigation na lang po yung ginagawa dito ng ICI, which is yung ICI ay binuo din po yan ng Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos na talaga namang hirap din nating paniwalaan talaga dahil syempre sa administrasyon niya nagsimula itong kaguluhan na ito. So sa kabilang banda mga kababayan, pabor ito sa ibang mga kababayan natin na dollar earner, no? Kagaya ng mga seaman, mga VAs o yung mga OFW na nagpapadala o sumasahod ng dollars na nagpapadala po ng remittances sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. So sila yung parang natutuwa o matutuwa dahil mataas yung exchange rate, no, dahil mas malaki yung take home ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa ating bansa. Pero para sa akin talaga mga kababayan, napakalaking dahilan ng lumalalang korupsyon dito sa ating bansa kung bakit humihina o bumabagal ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Una na nga po dyan mga kababayan, ito nga po yung pagnanakaw ng pera na para po sa serbisyong pampubliko, kagaya po ng ospital, paaralan, kalsada, ayuda at agrikultura na napupunta po sa bulsa ng iilan. Ito nga po yung talagang trending na trending ngayon tayo sa buong mundo, no, na itong flood control scandal na talagang nakakahiya kasi sa ating mga kababayang OFW nakakaranas po sila ng discrimination dahil na-generalize na po yung Filipino bilang isang magnanakaw o corrupt, no, at ayan ang nakakahiya, no. At aside from that, tumataas po ang utang at gastos ng Pilipinas dahil sa pandaraya, overprice, at ang pinakamalala, ito po yung tinatawag nating ghost project. O diba, ang dami na pong napapabalita talaga na ghost project, lalo na po dyan sa lalawigan po ng Bulacan, na grabe talaga yung ginawa dyan, no, ng iilang individual. At ang pinakamalala din dito mga kababayan, nawawala ang tiwala ng mamamayan sa sistema
ng ating pamahalaan sa ating gobyerno, no, na meron tayo na bulok talaga yung sistema, mga kababayan, at tila tayo ay pinapaikot-ikot at ginagawang tanga-tanga ng mga taong ito na akala nila hindi natin alam at nakikita at nararamdaman yung epekto ng lumalalang korupsyon. Kumbaga pinifeed tayo na okay yung ekonomiya, walang problema, pero kung lalawakan ninyo yung pangunawa ninyo, mga kababayan, at kayo ay magre-research at siyempre day-to-day basis mararamdaman nyo yan, no? Tumataas yung krudo kung kayo may mga sasakyan. 'Di ba maaari sigurong pagka nagtuloy-tuloy ito, tataas na naman yung pamasahe. Tapos ang mga kababayan nating mga nagtatrabaho ay magdedemanda naman na taasan yung kanilang mga sweldo. So alam niyo yun, kahit na meron tayong likas na yaman at magagaling na manggagawa at strategic na lokasyon, kung may korupsyon talaga, mahihirapan po talaga tayo, no? Kaya dapat talaga para sa akin, no, ito yung parang komento ko o suggestion ko, no? Kaya dapat talagang palitan na ang bulok na sistema ng ating bansa at alisin na yung mga leader, no, na hindi naman dapat mamuno, lalo na kung hindi nila alam kung saan ba dadalhin ang bansa. So sila yung mga walang konkretong plano para paunlarin ang ating bansa. Kasi kung tutuusin, sila yung matatawag nating driver, no, na hindi mo alam kung saan ba yung drop off o saan tayo dadalhin. Do basta biyahe lang ng biyahe, liliko na lang kung basta liliko. So hindi natin alam kung saan ba tayo patutungo. At ayaw naman natin gumising one day na baka wala na tayong bansa at na ibenta na din pala yung Pilipinas. So ayoko naman mangyari yan. At normal na naman siguro na ganito yung aking magiging komento dahil isa akong mamamayang Pilipino na very concerned sa nangyayari sa ating bansa at kabahagi ako na nagbabayad ng buwis, no, na napupunta lang sa bulsa ng iilan. So talagang nakakagalit po talaga, mga kababayan, itong napapanood natin, napapakinggan natin sa balita. Kung tutuusin nga, parang ayaw mo na pagising mo ng umaga, pagka scroll ka ng cellphone mo, makikita mo sa newsfeed mo, puro corruption, puro ganito ganyan, puro investigation. Kasi hanggang ngayon wala pa rin naman tayong napapala 'di ba? At yung mga lumalabas sa bibig ng mga taong alam nating sangkot dito, parang wala namang plano, parang pinapaikot-ikot lang tayo. At wala pa rin talagang konkretong kasagutan, mga kababayan. So ayun yung malungkot na realidad dito sa Pilipinas dahil kapag ka ikaw ay mahirap, no, madali kang mapakulong, madali kang mahabol, kagaya ng mga vloggers na nagbibigay ng komento. So ang dali-dali nilang issuehan ng warrant, ipahuli, ipakontempt, samantalang yung mga mayayaman na mapera na galing sa atin, no, yung kanilang ginagastos, pinangkakain, pinangluluho, sila yung mas mahaba yung parang due process na tinatawag. Basta pagka mahirap ka, parang wala due process. Ewan ko, parang yun lang yung analyzation ko, parang ang bilis mabigyan ng kasagutan, parang mabilis kang hatulan kapag wala kang pera, mahirap ka, ordinaryong tao ka. Samantalang pag mayaman ka, parang ang daming pasikot-sikot, ang daming dapat mong pagdaanan para mapatunayan mo talagang guilty tong taong to. So, ayun, mga kababayan, talagang para sa akin, kinakailangan natin palitan yung bulok na sistema. Kasi yung gobyerno, andyan na yan hindi na mawawala yan. Yung administrasyon, come and go lang yan, no? Ayan yung dapat nating palitan, na kung hindi naman nakaya talaga ni BBM, no, I suggest na mag-resign na lang siguro siya kung nahihirapan na siya. Kasi hindi niya pwedeng sabihin sa atin na hindi niya alam bakit ganito yung nangyayari sa ating bansa. Hindi mo pwedeng isagot yun kasi leader ka, no, ng bansa at ikaw yung head of state. Dapat alam mo, you should know kung ano yung nangyayari sa iyong ginagalawan, sa iyong mga nasasakupan. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam na ganito yung nangyayari. Natutulog ka sa pansitan? So, di ba nakakahiya na ganun yung sasabihin at isasagot mo sa mga interview mo na hindi ko alam bakit ganito na ang nangyayari sa ating bansa. Ibig sabihin, it's either alam mo o may cover up o hindi mo talaga alam dahil hindi ka talaga nagtatrabaho. So, then again, mga kababayan, iisa lang yung ating hangarin ang matapos na tong malawak na korupsyon na to at mabigyan tayo ng hustisya at yung mga kababayan nating nagbuwis ng kanilang mga buhay dahil sa mga nasira ang kanilang mga tahanan, na bawian ng buhay dahil dito sa pagbaha
dito sa ating bansa. So muli, kung gusto niyo panoorin yung kabuuang live ni Attorney Vic Rodriguez ay bisitahin niyo po ang kanyang Facebook page, ang Attorney Vic Rodriguez, dahil napakarami niyong matututunan dito mga kababayan at ma-enlighten kayo kasi si Attorney Vic Rodriguez ginagawa niya tong live na to para mas maunawaan yung mas malalalim na ibig sabihin kasi 'di ba mostly English, 'di ba, malalalim na terminology or what. Si Attorney Vic Rodriguez ay mas ikinikwento niya o ipinapaliwanag niya sa wikang Tagalog upang mas maraming mga kababayan natin yung makaintindi at makaunawa kung ano ba talaga yung kinalalagyan ng ating bansa. So again, maraming salamat mga kababayan. Please comment down below kung ano yung opinion ninyo dito sa inyong napanood at narinig. Short clip lang to ng live ni Attorney Vic Rodriguez. Again, maraming salamat at ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat.